Yo, tayo na mainit yung panahon pero ngayon medyo malamig pa rin yung gabi. And I made the mistake na maligo ng gabi. Anyway, naalala ko lang na nakawan ako ng lighter kanina. Lighter lang yun. Pero kakaibang lighter yun. Yun yung sinacharge na pang mahaba. Mahaba siya na pang ignite ng kalan, mga ganun. Kaya sayang. Sa CCTV nakita namin kasi sino yung nagnakaw. Yung magnanakaw, puta, ano sila, hindi sila natatakot na may CCTV rito. Na nakikita kung sino sila. Hindi ba mga tanga? Yun nga lang, mas tanga ako kasi iniwan ko yung lighter ko doon sa labas. However, it is within the part of our, pero whatever, it is negligence on my part. Pero hindi naman ako masyadong nanghihinaing sa lighter. Kaya ko naman mamili nun. Kaya lang, nakikita ko yung values ng tao. Tapos na i-compare ko sa ibang, unang-una, hindi siya natakot sa aso at hindi siya natakot sa CCTV. So, may intent talaga siyang magnakaw. May intent to gain. And nung nakuha niya yung bagay na yun, syempre theft under the criminal law. Diba? Kaya lang, na-compare ko lang sa ibang bansa na walang masyadong nakawan o wala halos nakawan like Japan, Switzerland, o iba pang mga magagandang ekonomiya na bansa. Although may ibang issues naman sa kanilang bansa like sa Japan, suicide, pornography, rape, groping, di ba? Babastos sa mga subway, mga ganun. Kamanyakan. But ang ibig sabihin is, hindi siguro basta kahirapan lang yung problema sa Pilipinas. It is, may kinalaman sa values. Parang, pag nanggaling ka sa isang bansa na may sinakop ng dayuhan and then you have to fend for yourself. So, gulangan puro gulangan ng utak. So, tatraydorin mo yung kapwa mo. Bibigay ka ng information sa dayuhan dati. O nanakawan mo yung kapwa mo kasi nakikita mo, mas pinapaboran siya ng sistema o ng dayuhan. And it carried up to this day and age. And para bang entitled tayong kumuha ng hindi sa atin just because wala tayo noon at napagkaitan tayo. Parang gano'n ang mindset ng mga Pilipino. Parang pag mahirap ka rito, may atraso sa iyo yung kapwa mo na meron. O kung anong meron siya. Entitled kang kunin yun sa kanya. May isip na gano'n, which is wrong. Hindi ko alam, hindi ko magets kung paano tayo umabot sa ganong klase ng mindset bilang isang lipunan. Di ba? Nagagalit tayo sa sistema, sa corrupt. Hindi naman natin manakawan yung corrupt dahil tight ang security nila, mayayaman sila. Nakawan natin yung mga ordinaryong taong katulad din natin na nagpupundar at pag nakapundar sila, gusto nating nakawan. Gusto nating siraan. Gusto nating, which is, hindi ko alam kung sinong demonyo ba yung nag-influence sa kultura natin bilang Pilipino na maging ganon, na magkaroon ng ganong mindset. Na okay lang para sa atin na kailangan lagi tayo mas mataas sa kapitbahay natin. Kailangan lagi tayong makaangat. Tapos yung mga suntok sa buwan na malagpasan natin, bow tayo sa kanila na para sila mga hari. Di ba? Hindi ko alam kung bakit. Yes, it is because it is about the system. Unfair na sistema. Kaya lang, para nakawan mo yung kapwa mo o para magkaroon ka ng sense of entitlement na ganun. Nakakatawa lang. Paano nangyaring naging ganito yung Pilipinas? May kinalaman ba yung media? We are a poisoned, we are extremely poisoned yung pag-iisip, yung kaisipan. Dahil beses na nangyari sa akin yan. And minsan tinetesting ko rin talaga. And nalulungkot ako kasi minsan hindi sila nahihiya. Harapan nila sa CCTV, kitang-kita sila. Di ba? Anyway, nakalungkot lang. Kahit saang lugar, hindi lang dito sa Masinloc.
maging sa Olongapo, Subic, lalong-lalo na sa Maynila o kung sa tangina kahit saan. Di ko maintindihan kung bakit. Kahirapan ba? Hindi lang, hindi eh. Di ba? Anyway, God bless.